Isang nakakagulat na twist ang lumitaw sa imbestigasyon matapos makumpirma ng mga forensic expert na ang mga fingerprint ng Pangulong Kuting Jr. at House Speaker Tambaluslos ay natagpuan sa isang bahagi ng mga kagamitang malapit sa hukay ng kinalalagyan ng mga kalansay. Ayon sa National Bureau of Investigation, ang naturang ebidensya ay maaring magdikit sa mga pangalan ng dalawa sa kaso. Sa gitna ng lumalaking kontrobersya, inihayag ng mga otoridad na masusi nilang huhukayin at susuriin ang buong lupain upang matukoy kung may iba pang mga labi o ebidensya. Sa harap ng bagong ebidensya, agad na nagpahayag ang kampo ng Malacanang at ni Speaker Tambaluslos na ito ay isang hakbang na bahagi ng paninira laban sa kanila. Ayon sa nakapagsalita ng Pangulo, walang katotohanan ng anumang pahayag ng mga nauugnay sa Pangulo at Speaker Tambaluslos sa naturang insidente. Ito ay isang desperadong hakbang ng kanilang mga kalaban sa politika. Gayunpaman, lumalakas ang panawagan mula sa iba't ibang sektor para sa isang malaya at transparent na investigasyon. Habang tumitindi ang tensyon, patuloy na binabantayan ng publiko ang kaso na itinuturing ng isang pinakamalaking eskandalo sa kasaysayan ng administrasyon. Maraming mga organisasyon ang nananawagan na mabilis ang hustisya at pagsasakatuparan ng batas. Sa ngayon, ang mga otoridad ay puspusan ang trabaho upang tuklasin ang buong lawak ng kaso habang nakatutok ang sambayanan sa mga susunod na hakbang sa investigasyon. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Unmodified opinion na pinaliwanag na rin ang mga abogado dyan, di ba? Napaliwanag na rin natin based on our research na yan ay nagpapatunay na wala siyang ninakaw, pinalsipika o kung ano pa man. Pero yung mga namatay na mga PSG, Lisa, sino ang pinapatay mo? According to kabit daw ni Anton. Sino? Mga palangga, mga kababayan, huwag yun ang antayin. Ikaw, General, ikaw, PSG, ikaw kung sino ka man, alam mo ang nangyayari dyan. Nagreklamo kayo noon sa akin, inulat ko na overfatigue kayo, overwork kayo dahil nagiinuman, nagtuputahan, nagtutsaksakan. But what are you doing? Kailan kayo magsasalta? Kailan nyo puputulin ang lahat ng kaputahan ni Lisa? Uubusin ang pera. Hindi lang yan, sunod-sunod yung party. Bawal din ang mga, even yung mga kaklase niya na nag-message sa akin, takot na mag-post ng picture. Walang ang picture eh. Meron palang picture. Takot siyang susog at baka mapatay siya. Kaya bakit ko nalaman na kandila ang pinamigay doon sa party ng mga kaklase ni Lisa na mga atinista. Diba sabi ko sa inyo, yung mga hindi masyadong close, ang ibinigay kandila. Pero yung mga close ni Lisa Tanas, makakapal na sobre pera galing sa kaba ng bayan. Maliban sa lahat ng nilamo nila doon ay pera ng bayan, lahat ng expenses pera ng bayan. And now, dahil takot na takot si Lisa Tanas na mag-spread. Actually, wala siyang takot eh. Wala siyang takot talaga. Talagang sabi nga, garapalan ang paglalapastangan sa ating bansa, paglalapastangan sa kaban ng bayan. Di ba, pinakita ko sa inyo uli? Para maipruweba ko sa inyo na ang mga pinagsasabi ko dito, hindi ito galing sa akin. Galing ito, mga kababayan, okay? Galing ito sa mga taong mismong witness na mga nandoon. Di ba? Pakita natin. For the heck, sa kapapasok lang. Paano ko nalaman? Kasi sabi niya sa akin, sister, sabi niya, wala akong natanggap na sobre. Sabi niya ganon. Tawag dito, yung may sobre nga, yung mga, ito. Paano ko nalaman to? Sino naman magsisend sa akin ng picture dito? Kung walang mga taong nagmamalasakit, ito, sabi niya ganon sa akin, sis, kandila lang yung sa akin. Actually, pinapasend ko siya ng picture dun sa nangyari. Kaya lang, baka ma-identify siya at baka mapapatay siya. Kaya ito lang yung sinend niya. Okay? Ayan. Pakita natin ulit. Nakita nyo? Goldenberg. Yan lang, kandila lang daw ang binigay sa kanya.
daming mga puting ahas, buti na dyan pa kayo. Kasi yung mga puting ahas natin na iba, nalagas na eh. Di ba? Nawala na, natanggal na. At ngayon, pinapahatid sa inyo ang kunwari na sinasabi ni Bangag na hindi dapat nagdidiwang ng Christmas party. Okay? I think parang mayroon pa akong message sa dami ng mensahe na tungkol sa party naman, ano? Bigla ko, sa dami nang nagme-message sa atin, tingnan ko ngayon sa Christmas party na to. I think may nag-message sa atin tungkol sa party. Alright, tingnan natin ha. Na nag-party na raw sila nung nakaraan. Alright? Ito ba yun? Ito. Ito. No, wala. Hindi ko na alam sa dami ng puting asa. Ano ba yun? Anyway, may nag-message sa akin. Kahapon din yun. Sobrang busy ako. Na eto, yung mga ahensya ng gobyerno, nagpa-party sila ng pasikreto. Basta wag lang i-post sa social media. Para mapanindigan, para kunwari, umaayon sila sa panawagan ni Bangag na yung kayong mga nasa gobyerno, wag na kayo mag-party kasi tipid-tipid tayo, marami pa tayo, kakagaling lang natin sa mga kalamidad, sa ganito, sa ganyan. Pero kaputan lang yun, mga kababayan. Isa lamang yun, katarantaduhan, dahil nagpa-party pa rin sila, nagbibigayan pa rin ng envelope para, mga palangga, patahimik, para kunwari, support, di ba? Support sa panawagan ni Bag. Pero ang totoo, gumagastos pa rin sila ng kaban ng bayan. Mga palangga, masyado ng talamak ang ginagawa ng mga demonyong ito, kaya naman nag-alab na ang ating mga palangga sa INC. Hindi lang po panggigipit ang ginagawa ng Bangag. Ito ay pagpatay, pagkitil sa ating demokrasya na sinasabi natin. Nasa democratic country tayo, pero there's no such thing as democratic country anymore, democratic Philippines anymore. Kasi yung pag-impeach kay Inday Sara na mga gawa-gawang crime, mga betrayal of establishment, betrayal of public trust, ito babanda lahat. Diba? Babanda or magbabackfire lahat kay Bangag. Kaya nga sabi ko kahapon, yung nangyayari sa statement ng INC, political entrapment. Dahil akala ni Bangag, you know, ang drama niya na, mabait niya, ganyan-ganyan, ayaw niya supportahan yung impeachment na ginawa ng mga kaliwang grupo, ng mga NPA. Kaya nga nag-backfire, kaya nanindigan ang INC. So imagine niyo, only the Bangag government, the Noynoy government, ganun din. Ang mga nagto-contempt, ang mga naggustong patalsikin ang elected vice president na binoto ng pinakamaraming Pilipino na mas marami pa sa Bangag na Marcos Jr. ay rebuilding makakaliwang grupo ang gustong magpaalis at convicted pa. Saan kayo populutin? Putang inang Pilipinas na buhay natin dyan sa Pilipinas. Kaya masisisi nyo ba ang mga tao gusto nang lumayas dyan? Kung meron nga lang ibang bansa na lang, kung may pera lang ako ng, marami, gagawa na lang ako ng sarili kong bansa at ililipat ko kayo doon, mag-migrate kayo lahat. At doon tayo kung meron lang akong kakayahan. Diba? Mag-develop ako, baka sa Mars tayo. But seriously, kung meron lang akong kakayahan, bibili ako ng isang bansa na kaya kayo yung bansa ba na, meron bang ganun na bansa na pinagbibili? I mean, for the sake of our vlog. Kung ano lang naman, wishful thinking ko lang naman ito. Kung kaya ko lang po bumili ng isang malawak na lote, na kalupaan, o kanayunan, o isang bansa, bibilhin ko na para ilipat ko kayo para totoong may demokrasya. Wala nang demokrasya dahil ang mismong demonyo ay ang Bangag na si Marcos Jr. na nangidnap ng 2 bata, lalo na si Lisa Tanas sa Turkey. Inagaw nila sa sa nanay ang 2 bata, kinidnap dahil sa ang tatay nito ay kasabwat ni Lisa Tanas sa kanilang mga negosyong agri-smuggling at kung ano-ano pa. Okay, I will tell you again. According to my source. Nakita ko to kanina sa dami ng information. Alright, here we go. Ito ba yon? Ito. Sinend ko pala to kay Palangga.
Okay, here we go. Alright. Ano ang sabi sa akin ito? Alright. Okay. Dali lang. Buburahin ko lang. Baka magurgor din tong ating ano. Alright. Ito, ang mga negosyong kinasasabwatan ni Lisa Tanas. Kasabwat daw siya dito at alright, ito. Ito na. Mga kababayan. Alright. Actually, ayan. Sabi niya sa akin, actually ito lang, sabi niya, I will write down the businesses. Mga negosyo ito na pinoprotektahan ng gobyerno ni Bangag. Nabanggit ko na yata ito eh. Okay. Sabi niya, eventually, it grows to two separate holdings. IHDC Industry, Holdings Development Corporation, and PCHI, Premium Capital Holdings Inc. and so on. Can you do something? Tulungan niyo nga ako kasi wala na po akong time lahat ito gagawin eh. You do research. Ito daw. Okay, Premium Mega Structures Inc., Mac Builders, Octagon Concrete Solutions, Premium Lands, Mega Ship Builders, Premium Motor Pool and Machineries Corporation, Industry Movers, Premium Infinite Ventures, o Banana Corporation. Okay, ano sabi niya dito? Sabi niya at least the major ones. At mostly, sabi niya, okay, Floyd Chua is the spider in the web. Lam is the black widow. O, yan ang sinabi niya. Okay? Tignan natin to. Para lang maipakita ko sa inyo. Nabanggit ko na to dati. Yan yung mga message sa atin. Mga kumpanya na pinagkikitaan ni Lisa Marcos. O, can you do? Okay, screenshot niyo if you want to. Okay. Ayan. Ayan yung mga kumpanya. Ayan. Yan yung mga kumpanya. Anyway, alam nyo naman to eh. Mga military, mga PSC, alam nyo to eh. Lahat ng kumpanya na pwedeng pagkikitaan ni Lisa Tanas, pagkakakitaan niya. Maliban pa doon, ninanakaw yung pera ninyo. Walang kabusugan tong putang inang Lisa Marcos na kidnapper, snatcher, lahat na. Well, snatcher, small timer lang yan. Ha? Lahat na mga kapalangga. Kaya yung kanilang mga ginagawa, ito yung reason kung bakit nag-aalab ang damdamin ngayon ng ating mga palanggang INC. Dahil ang pagtatangkang impeachment o pag-alis kay Inday Sara, ito ay gawa-gawa lang. Alam ninyo, nagpa-fellowship pa sila nung isang gabi. Dahil alam nila na hanggang ngayon, si Inday Sara ay popular pa rin at mahal siya ng taong bayan. Napakalawak ng suporta niya. Kaya the moment na lumabas ang INC, kayo mga OFW, kayo mga nasa Pilipinas, mag-encourage, lalo na yung OFW, i-encourage niyo ang inyong mga nanay, tatay na kaya pa maglakad, doon yung sobrang pag may sakit, huwag na kayo sumama, na kaya pang magbagtas at magpahayag ng inyong damdamin para wakasan na ito. Kaya eto yung bunga. Yung mga peaceful movement, peaceful protest na katulad ng ginagawa dyan ng EDSA Friday Group at iba pang mga grupo dyan sa EDSA Shrine. Kaya wag nyo na itong patagalin kung nag-aalab ang puso ninyo dahil sa kaputaan, kaletsya ng bangag na gobyernong ito, panahon na para lumabas sa kalsada, para pigilin ang pang-aabuso ng adik na si Marcos Jr. Ayaw nga niyan magpa-drug test. Inilabas ko na yung authenticated result ng forensic expert dito sa California. July, August, September, October, November, December, 5 months na. Tinakot nila ako 5 months ago. Nakakasuhan nila ako dahil sa pagpapalabas ng authenticated video ni Marcos Jr. na nag-aadik-adik, pero wala po, gusto ko lang kayong mulatin, wala pa rin kaso patungkol dyan kasi takot si Marcos Jr. na mailagay dito sa, makaray-karay dito sa korte ng Amerika. Kaya ngayon, ang ginagawa nila ay sirain si Inday Sara, pahinain ng pahinain, pero hindi humihina. Dahil the more na sinisiran nila, the more na lumalakas, the more na nag-aalab ang damdamin ng taong bayan, the more na lumalabas nga ang mga religious group katulad ng INC. Although si
Bishop Advincula ay nagsalita na, ano tawag dito? Cardinal Advincula ay nagsalita na, pero wala pa rin malinaw na pronouncement sa mga Katolikong katulad ko kung sila ba ay patuloy na magbulag-bulagan, magpipipipihan, na suportahan ang adiktos na gobyerno ni Bangag Jr., ang kidnapper na si Lisa Tanas at si Marcos Jr. at lahat ng mga kasabwat nila. So kung ganyan, hindi, well, nagsalita na ang INC. Kung hindi magsasalita ang Iglesia ni Cristo, wag na kayong magsimba. Lumipat na lang kayo ng ibang relihiyon o pwedeng mag-hold nyo muna ang inyong relihiyon. What's the point? Bilang isang Katoliko, mga kababayan, ano ang punto bilang isang Katoliko kung kayo ay hindi maninindigan na yung mga pari ninyo, mga palangga, kung ang mga pari ninyo, ang mga pari ay, sagutin ko lang to. Okay? Yung mga pari ninyo, mga palangga, ay patuloy na sinusuportahan ang mga demonyo. Di ba? Oh, okay. Ngayon, mga kababayan, itong ginagawa nila, talagang panggigipit, paninira talaga sa inyo lahat. And ay sabi ko nga, no, nakaraan, I'm looking forward na magkaroon ng yung mga, what do you call it, pagtutuligsa mula sa international community. Although talagang even yung mga international media yata dyan sa Pilipinas ay talagang tawag dyan, namamanipula na rin. Kasi alam mo naman, yung mga international media, mga kababayan, kung ano lang yung binibigay ng local, dahil iba dyan, di naman nakakaintindi ng Tagalog, nagka-copy-paste lang sila. Copy-paste lang yan, mga palangga. Alright? Ngayon, kaya nga sabi ko, ang mga Katoliko na katulad ko, mga kaparian, ano ba tinuturo nyo sa mga parishioners? 'Di ba? Yung 10 utos ng Diyos, kasama diyan ang bawal makiapid. Bakit susuporta ka kay Bangag Jr. at kay Lisa Tanas? 'Di ba na nag-orgy, may napatay pa allegedly na 2 PSG, o recently yung PSG na jowa ni Lisa Tanas. Ngayon, mga kaparian, mga Katoliko, susuportahan niyo ba yan? Nakalagay din sa utos ng Diyos. Bawal ang magnakaw. O, patuloy kayong sumusuporta sa gobyernong magnanakaw. Diba? Kaya sa kabila ng paggigipit nila kay Inday Sara, akala nila magliloko nila yung tao, lalong lumalakas ang Inday Sara ninyo. Lalong lumalakas dahil nakikita naman talaga na wala nang tiwala ang taong bayan kay Bangag, dahil ang intensyon nila sa impeachment na yan ay kundi sirain at pahinain ang mga Duterte. Yan ang totoo, mga palangga. Kaya dapat kayo ay kumilos na at talaga namang makipag-part na kayo ng pag peaceful movement rin ng INC. Recently, si Pangulong Duterte nagsalita sa Davao, mga palangga, di ba? Nagsalita siya sa Davao at siya talaga ay naiyak yung ating pangulo. Alam mo, nakakatuwa dahil ang ating Pangulong Duterte sa kabila ng pagiging tough niya. Alam mo, ngayon lang natin narinig, no, yung ang tawag diyan, ngayon ko lang nakita si Pangulong Duterte na nag-break yung parang, although ang statement ni Pangulong Duterte, kung napanood ninyo, nagsalita siya sa Davao, nagpasalamat siya sa mga tao na nagsuporta sa kanya ever since nung siya ay simula siya pumasok sa politika, di ba? Nakita nyo yon? So, ito ay nagpapakita, mga kababayan, nagpapakita na ang ating Pangulong Duterte ay very real at yung pagmamahal niya, siguro dala na rin ng emotion niya na yung mga ginagawang panggigipit sa kanila. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung si Pangulong Duterte ay swapang lang, kung ang Pangulong Duterte ay berdugo, kung ang Pangulong Duterte ay manggugurgur, lahat ng mga binibintang sa kanya, hindi gumawa na siya ng paraan na hindi na sanang na siyang umalis doon sa Malacanang nung siya ay namumuno. Dahil napakalakas niya eh. Highest pa rin ang kanyang rating
bago umalis ang Pangulong Duterte. 'Di ba? Bago ipinasa kay Bangag. Nakikita ninyo? So, nung naiyak si Pangulong Duterte, na nagpapasalamat siya sa taong bayan, siguro nararamdaman niya na sincere siya na ang mga tao nandoon pa rin sa kanila and doon sa mga nangyayari sa mga anak niya, kasi nabanggit niya yung mga anak niya, parang thank you for supporting my Oldo in Bisaya. Pagtabang, pagtabang ka na ako, sabi niya sa kanya mga anak, nakikita mo na kahit na tough yung personality ni Pangulong Duterte, yung kanyang heart is warm and soft, ika nga. Na tao siya na nakakaramdam, di ba? Nakaramdam ng appreciation ninyo. Pero pagdating sa mga sindikato, mga demonyo, tough siya, ganun din naman ako eh. Di ba? Ang mga palangga kasi na tunay na nagmamahal sa bayan, mga kababayan, kayang makipaggurguran yan. Do you think ako hindi ko kaya makipaggurguran? Kahit eto lang, kaya kong tudasin ang mga demonyo eh. Pag ako in-approach, eto lang. Sa pamamagitan nito. Pero pagdating sa puso para sa Pilipino, hindi natin pwedeng gamitin ang ganitong klaseng dahas. Gagamitin mo lang ito kapag nasa bingid ka ng kamatayan. Kung kailangan mong umakto, kailangan mong depensahan ang sarili mo. Recently, si Inday Sara nagsalita may message siya, di ba? Tungkol sa, basahin natin yung message niya. Nag-message siya about sa pagdiriwa nga o sa kalukuyang holiday natin ngayon. Yung moment ng Kapaskuhan. Ang aga kasi magdiwang ng Pasko sa atin. Anong sabi ni Inday dito? December 3, forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao, pero dahil ako ay presidente, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero ako, hindi po talaga ako magpapatawad, pero kailangan kong sabihin sa inyo na ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Nasa inyo na yan kung magpapatawad kayo dahil iba-iba naman ang tao. Di ba, sabi niya, meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa ating matagal, at meron sa atin dinadala talaga hanggang hukay ang galit. Alam mo anong pagsasalarawan nito, mga palangga? Ibig sabihin, malinaw sa isipan ni Inday Sara, okay, na yung simbolo ng Pasko, mga palangga. Malinaw ang simbolo ng, sinasabi niya sa tao, sa mga bata man yun, yung simbolo ng pagpapatawad. Alright? Pero, kumbaga, ina-honor niya yun eh. Ina-acknowledge niya na sa araw ng Kapastuhan, dapat tayo ay magbigayan. Di ba? Ganun pa nga yung kanta. Di ba? Magbigayan, magmahalan, di ba? Ganyan yung lyrics sa kanta. Nakalakihan na natin yan. Pero, isinasalarawan ni Inday na iba yung pagpapatawad sa mga taong, siguro, ang interpretation ko dito, iba yung pagpapatawad sa mga petty things lamang kaysa sa ginawa ng mga bangag sa kanya. Bakit mo pa tatawarin ang putang inang Marcos Jr., Lisa Tanas, mga rebelding NPA, mga tuwadkom, lahat ng mga hayop na yan, na tinatarget ang pamilya mo, na in-expose ang anak mo. Inilabas ni Lisa Tanas sa utos doon sa mga tiwali sa airport ang picture ng minor de edad na anak ni Inday nung sila ay pumunta sa Germany. Paano mo ba tatawarin ang mga demonyong yan na inilagay sa peligro ang buhay mo at buhay ng mga anak mo? Kaya yun ang mensahe ni Inday dito, na yung pagpapatawad depende sa tao. At ang interpretasyon ko yan, depende sa severity o sa bigat ng ginawa sa iyo ng tao. Diba? Kasi ako, hindi rin ako nagpapatawad. Hindi ako nakakalimot. Nagpapatawad ako ng mga bagay maliliit lang. Pero yung mga nagtarantado sa akin, hindi ko kayo Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!